Pangalawa, sinasabi ng isang pastor, huwag kayo magnanakaw. Pag di kayo nagambag, ninanakawan nyo ang Diyos. Ngunit ang mga ikapo ay ninanakaw naman ni pastor. Kapakatatakaw yan, yung mga ano na yan. Ha? May mga sobre-sobre pa yan. Hindi ako naninira ng kapwa. Sabihin lang natin yung totoong lumalaganap. Ano po? Halimbawa ulit, sinasabi ng isang tao na masama maging bakla o tomboy. Ikaw, bakla ka, masama yan. May impyerno ka ganito-ganito. Dahil ito'y karumalduman. Ngunit siya naman ay may asawa, may pulasisip pa. Makapuno ka sa amin, mas malala ka pa pala. Diba? Sinasabi natin holier than thou. No? Huwag ka nung pupuna-puna ka para kang walang kasalanan. Mas malala ka pa pala sa amin. Parang ganun sasabihin ng iba. Halimbawa ulit, sinugod na isang kapitbahay ang kanyang kapitbahay. Sila'y nag-away. Sabi ng isa, mga chismosa kayo. Umisira kayo ng buhay ng may buhay. Samantalang siya naman ay chismosa at scammer pa sa Facebook. Ang daming ganyan, di ba? Nanalo ka ng kotse, wala kang masinasalihan. Kita mo yun? Ay, anong gagawin ko ngayon? Kasi nandito sa Palawan yung kotse, magbabayad ka lang ng shipping fee. Hati tayo. Nanalo ko eh. Kaya mga scammer, galit na galit sila pag sila inaatake ng mga iba, sila naman pala na ginagawang masama. So, ibig sabihin, bago ka humatol sa iba, bago ka pumuna sa iba, tingnan mo muna ang sarili mo. Dahil baka isang malaking troso ang kasalanan mo kaysa sa iba na pinupuna mo. Totoo nga na hindi tayo pwede humatol sa iba sapagkat tayo rin ay may pagkakasalang ginagawa. Ano? Basahan mo na lang sila at ikaw ay magbago kung ano lang dito. Okay, ito yung magulo kanina. Huwag ninyong ibigay sa mga aso ang mga bagay na banal dahil baka balingan nila kayo at lapain. At huwag din ninyong ihagi sa mga baboy ang inyong mga perlas dahil tatapak-tapakan lang nila ang mga ito. Paano napunta sa usapan yung mga aso at mga baboy na yan? Ano po? Sila rin yun eh. Ito rin oh. Aso, sila yan. Baboy. Sila yan. Sakit niyan. Pag sinabihan kang ganyan. Bakit? Aha, tingnan niyo po. Sa ano yan, ASND, ito ADB. Huwag niyo ibigay sa mga aso ang anumang banal at ihagis man ang inyong mga perlas sa harap ng mga baboy. Baka yurakan ng kanilang mga paa at mga balik at kayo'y lapain. Do not give what is holy to the dogs, nor cast your pearls before swine, lest they trample them under their feet and turn and tear you in pieces. So, hindi namin maintindihan, Brad. Kasi, bakit pinasok yung aso? Tsaka yung baboy. Hindi magulo. Naituro natin, pag magulo yung isang passages, ano yan? Figures of speech na naman yan. Ano ho? Tayutay na naman yan. Kanina, hyperbole. Ano naman yung ginamit dito? Metaphor. Bakit naging metaphor? Metaphors describe something by saying that is something else. Ano ho? Hindi simile kasi yung simile gumagamit ng like or as. Direct comparison, metaphor. Examples. Remus is a pig when he eats. Hindi sinasabing si Remus ay parang baboy pag kumakain. Simile yun. Pero pag dinirekta mo, sinabi mo, yan baboy yan pag kumakain. Metaphor. So, direktang sinabi ng Panginoong Jesus, yung bagay na yun, anong ibig sabihin niya? Matthew 7:6 is considered a metaphor. It uses the imagery of not giving what is holy to dogs, nor cast your pearls before swine. Bakit? Walang halaga sa kanila yun. Wala. Sa tao lang may halaga. To illustrate the idea of not giving valuable spiritual teachings to people who are not receptive or will not appreciate them. Essentially comparing those who are not ready to receive such things to animals like dogs and pigs. Ano po? Ibig sabihin ay pag-aaksaya ng mga bagay na may halaga. Ano yun? Yung kabanalan at perlas. Sa mga bagay na walang pagpapahalaga. Ano yun? Yung aso at baboy. Ngayon, titingnan natin yung word na ginamit. Masama ang ibig sabihin pagka kinuha mo ang kahulugan ng salitang aso sa bawat talata sa Biblia at abo, sa bawat Biblia ang kahulugan ng dalawang ito, aso at baboy, masama ang kahulugan niya. Kasi sinabi ng Panginoong Yesus hindi po ba?
Ang mga aso at mga baboy na tinutukoy dito ng Panginoong Yesus ay walang iba kundi ang mga Pariseo at mga Eskriba na kahit pa isabog sa kanila. Alin, ang salita ng Diyos kumakatawan sa holy and pure, wala itong epekto o bisa sa kanila. Wala. Ngayon, bakit natin sinabi yun? Tingnan niyo po. 1345, ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang negosyante na naghanap ng mga mamahaling perlas. Alam ko, meron tayong ano nito parables nito na inaral Ano po? So, yung mahalagang bagay na yun, na salita ng Diyos, kahit sabihin mo na sabihin sa kanila, hindi nila papahalagahan. So, yun yung lumalarawan doon sa kayamanan. Ano po? Huwag ninyong ibigay sa mga aso ang anumang banal. Niihagis man ang inyong mga perlas sa harap ng mga baboy. Baka yurakan ng kanilang mga paa at mga balik at kayo'y napain. Sinabi natin kanina, ayon sa buong kasulatan, pagkukuhanin natin yung full context, masama ang ibig sabihin ng salitang aso o baboy sa Biblia. Example, Isaiah chapter 56 verse 11. Tingnan niyo po. Oo, ang mga aso. Literal bang aso yan? Hindi, tao yung tinutukoy dyan Tama po ba? O literal bang aso? Hindi. Ano daw yung aso? Ay matatakaw. Sila'y kailanman ay walang kabusugan. Sino yung mga aso na yan? At ang ito'y ay ang mga pastor. Aray ko. Na ano? Na hindi nakakaunawa. Sila'y nagsisiligong lahat sa kanilang sariling daan na mula sa lahat ng dako bawat isa sa kanyang pakinabang. Kita mo na? Ibig sabihin, evil people ito pag sinabing ganito ng ating Panginoong Yesus. Pangalawang talata, ikalawang Pedro 2:22. Nangyari sa kanila ang ayon sa kawikaang tunay. Nagbabalik na muli ang aso sa kanyang sariling suka, iyo. At sa paglulubalog sa pusali ang babaeng baboy na nahugasan na. Ano ibig sabihin nun? Nagpapakarumi na naman kayo. Nalinisan na kayo, nabautismohan na kayo. Yun yung ibig sabihin po. No? Nagpapakarumi na naman kayo, gumagawa na naman kayo ng masasama. Pangatlong reference. Taga Pilipos 3:2. Magsipag-ingat kayo sa mga aso. Beware of dogs. O, ulit. Hindi na naman literal na aso yan. Sino naman yung aso dito? Kanina sabi doon sa mga pastor. O sino naman yung aso dito sa Pilipos 3:2? Magsipag-ingat kayo sa mga aso. Magsipag-ingat kayo sa masasamang manggagawa. Sino yung aso dito? Eh, masamang manggagawa. Kaya niyo po, depende sa context. Ano po? Magsipag-ingat kayo sa mga magtutuli. So, binanggit yan yung pagtutuli. Ano yan? Mga circumcised. Ano yan? Video. Pang-apat na reference. Na nga sa labas ang mga aso. Literal na aso. Sabihin tao. Sino yun? Ang mga manggagaway, ang mga mapakiapid, ang mga mamamatay tao, ang mapagsamba sa Diyos-Diyosan, at ang bawat nag-iibig at gumagawa ng kasinungalingan. So, lumalabas, etong dalawang to, na binabanggit ay ano, uri ng mga taong masasama o evil. Eh, sino ngayon niya, pag inilaborate mo, ay di sila. Umiikot lang Ano? Sila, yung sinasabi ng Panginoong Yesus. Ibig sabihin, ayon sa konteksto ng Biblia, ang aso at baboy ay ang mga uri ng mga taong masasama na hindi kumikilala sa Diyos, walang pangunawa, mga sinungaling na inilalarawan ng Panginoong Yesus. So makikita natin ang paghatol, i-summarize natin ng konti, ay masama kung hindi naaayon sa salita ng Diyos. Hindi tayo humahatol sa iba mga kapatid. Sinasabi po natin yung nakasulat. Na ang intindi ng iba, hinahatulan niyo ako Kasi sabi mo dyan, bawal yung manginom, bawal mag-inom, bawal magsugal ba? Hinahatulan mo na ako, manginginom ako pa din. Hindi kita hinahatulan. Binabasa ko sa iyo yung salita ng Diyos. Di mo ba? Kasi tanungin kayo doon na, hindi, hinatulan niyo ako. Hindi ka namin hinahatulan. Narinig namin to sa nagturo sa amin, ito ang talata, basahin mo na lang. Sorry kung mabigat yung nasabi ko. O di basahin mo to, ay ayaw pala ng Diyos yun? Yes, ayaw ng Diyos yun. So ang paghatol ay masama kung hindi naayos sa salita ng Diyos. Pero kung sinasabi ng isang tao ang katotohanan, gamit ang salita ng Diyos, ito ay righteous judgment. O tamang paghatol. O, ayon sa unang Korinto, pansinin niyo po sa 6:2. Hindi niyo ba alam na sa mga huling araw, tayong mga banal
ang hahatol sa mga tao sa mundo?